ang Diyos. Nagpadala ng ulan, bumaha. Kaya tayo nagagalit. Dahil nasa napunta yung daan-daang bilyong pera na dapat ipinagpagawa ng mga flood control sa mga proyekto napunta sa kanilang mga bulsa. At ngayon, yung pinakakatiwala nilang tao, bagman, operator, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ay nagsalita na 100 bilyong piso ang binigay niya kay Presidente Marcos at kay Speaker. Ngayon, imbis na sagutin ng detalye, ano tong sinasabi ni Zaldico? Bata mo. Imbis na sagutin ng detalye na hindi totoo yan, ang perang yan na inapunta dito, ito ang ebidensya. Ang sinasabi, ayoko nang pansinin yan and I don't even want to dignify the statements of Zaldico. Hindi po yan ang hinahanap nating sagot. Ang gusto nating malaman, nagnakaw ka ba o hindi? Ang gusto naming malaman, pinagtaksilan mo ba ang Pilipino o hindi? Sinabi mo, paglilingkuran mo kami. Sinabi mo na bubuuin mo at i-unite mo ang bansa at aangat sa kahirapan. Pero bakit sinasabi nung katiwala, bagman, operator, na hindi raw yun ang ginawa ninyo? Inutusan nyo daw siya na mag-insert ng 100 bilyong piso at para pakinabangan nyo ang 25%, 25 billion pesos. Kaya naghihirap ang Pilipino dahil ang mga negosyo nag-aalisa, nagsasara. Kaya walang trabaho ang tao dahil grabe ang korupsyon. Magdadala ka ng negosyo, mamumuhunan ka, hihingan ka ng 40, 50, 25% na lagay. Bukod pa, dun sa ninanakaw nila, sa pondo mismo o buwis ng bayan. Yung mga namumuhunan, umaalis ng bansa. Kaya ang Pilipino, walang trabaho. Walang pera. Naghihirap, binabaha. At ang yumayaman lang sa Pilipinas, puro mga korap na politiko. Tapos, sasabihin nila, huwag tayong mag-rally. Mga kababayan, ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno nagmumula sa tao. Ang pinakadahilan ng kanilang pagkakaupo sa gobyerno dahil ipinoto sila ng tao. At ang kapangyarihan yan na ating pagpili sa kanila na iboto ay kapangyarihan din na pwede nating bawiin ang ating tiwala sa kanila. Naintindihan po, the power to elect brings with it the power to reject. Ibig mong sabihin, kung pagtataksilan mo ko, break na tayo. Parang shota lang yan di ba? Kung wala nang tiwala ang tao, wala na kayong mandato. Wala na kayong kapangyarihan. Dahil yung sinabi nyo,
Niloko nyo kami. Kaya dapat ibalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw at ipakulong ang lahat ng nagnakaw. Yan po ang sinabi ng batas. At kung meron kang hiya at natitirang dignidad sa iyong pagkatao, kung wala ng tiwala ang taong bumoto sa iyo, umalis ka na dyan! Gusto ko pong linawin sa inyo na walang legal na batayan, na illegal or unconstitutional ang manawagan ng resign. Wala. Dahil doon mismo sa saligang batas, nakalagay na pag nag-resign ang mga pinuno o ang pinuno, merong pumapalit kaagad. Kung bawal magsigaw ng resign, edi dapat inilagay sa batas na bawal mag-resign, hindi naman. Makapal lang ang inyong mukha at mahilig kayo ng bendalo. Alam niyo, bawal magmura. Si Ray magmumura. Ako hindi, pastor ako. Pero mga kapatid, mga kabayan, hindi rebellion, hindi sedition, ang pagtitipon at pagsasalita ng ating nararamdaman at kung ano ang nasa ating mga isip at pagpoprotesta sa korupsyon sa gobyerno. Ito po ay hindi rebellion, subalit isang reforma para sa bayan na sinira na nila. Ang ating protesta ay para ipanumbalik ang kaayusan ng isang pamahalaan na magpapatakbo ng isang bayan para ang bawat Pilipino, pati anak ninyo, lalaki na may pag-asang umunlad dito mismo sa Pilipinas. Subalit, imbis na gawin ang kanilang trabaho, imbis na pagsisihan ang kanilang mga ginawa, nagtatakipan pa. Pinatatahimik ang mga witnesses. Nasaan na si Orly Gutesa? Pinatitigil ang mga pagtinig. At pag ang itinuturo, DPWH contractor, DPWH district engineer, DPWH secretary at mga kontraktor, agad pinaiimbestigahan, agad pinauhuli. Pero nung nagturo na si Saldi, na si Bongbong at si Martin, teka muna, paimbestigahan natin yan at magkaso muna kayo. Samantalang nung naglabas ng destabilization list or chismis list, si Montulfo, alam niyo yung destabilization list? Chismis list yun. There's no such thing. Nagtrabaho ako sa gobyerno, walang klaseng destabilization list na tinatawag. Alam mga sundalo yan. Meron lang mga tao na binabantayan pero walang listahan. Kaya ang tawag ko ron, chismis list. Nung maglabas ng chismis list, ang isang pribadong tao, kaagad pinaiimbestigahan ng palasyo sa AFP. Samantalang, nung magsalita si Saldico, bagman, tao nila, most trusted, chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, na sila ay sangkot sa nakawan. Ang sabi nila, abay patunayan mo muna yan, mag-file ka ng kaso para totoo. Bakit ganon? Pag chismis, papatulan, pag totoo,
pipigilan dahil meron silang double standard. Pinagtatakpan ng katotohanan para manatili sa kapangyarihan. Papayag pa ba kayo nun? Buntutan ko ng konti yung sinabi ni Jimmy. 2013, kasama ang bansang Pilipinas, kasama ang Iglesia ni Cristo, kasama ang mga Ebanghelyo at mga Katoliko, pinangunahan po ng inyong lingkod ang pagsasampa at pagkikwestiyon ng legalidad ng pork barrel system, PDAF at DAP sa Supreme Court. Nanalo po tayo sa kaso, 14-0, tinawag na Belhica ruling. Bawal na ang pork barrel sa budget. Akala natin noon, makakawala na ang ating bansa sa manipulasyon ng mga politiko at pagnanakaw sa budget. Ang hindi natin alam, unti-unti pala nilang ibinalik ang sistema at ngayon, lumikha na ng mas malaking monster na ang tawag natin ngayon, flood control scandal. Bawal na ang insertion dun sa ruling ni Belhica. Pero ngayon, bilyong-bilyong piso ang ini-insert sa budget. Bawal na, ginagawa pa. At nais ko pong ipaalala sa inyo na pag binasa niyo ang kasaysayan, na sa tuwing pinagtataksilan ang taong bayan, tumatayo ito upang ipaglaban at bawiin ang kanyang kasarinlan. At sa isang mapayapang pagkakataon at pamamaraan, napapaltan ang namumuno sa kahit na anong bansa. Nakita natin noong 1986, nagtipon-tipon ang mga Pilipino, napaltan ang remeheng Marcos Sr. Nakita natin 2001, nagsama-samang mapayapa ang mga Pilipino, napaltan ang korap na presidente. Nakita natin sa Chile, sa Indonesia, at sa iba't pa parte sa Amerika, tuwing nagtitipon-tipon ang Pilipino, ang tao, nagkakaroon ng pagbabago. Kaya po tayo ngayon, bilang pangwakas, yan pong ulan na yan ay padala ng Panginoon Diyos para tayo ipagpalain dahil bibigyan niya tayo ng katagumpayan ngayon. Mga kababayan, sige, payong lang po. Labas ang mga payong! Mahilig ang mga crocodile sa ulan. Mga kabayan, ito po, tapos na po ako. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang tatanong ko sa inyo, ano ba ang dahilan nyo ba't kayo nandito? Bakit ba kayo nandito? Katarungan, transparency, accountability, at kung gusto nyong pababain kung sino mang pababain ninyo, yan ay karapatan at kalayaan ninyo. Panghuli, tapos na po ako. Break na tayo, BBM. Kung ayaw mo mag-resign, okay lang sa akin yun, wala akong magagawa. Pero yung wala na akong tiwala sa'yo, break na tayo, akin yun. Walang masama ron. Ang akin pong hinihingi, ilabas nyo ang lahat ng dokumento at hayaan nyo ng isang malaya at bukas sa investigasyon. Pangalawa, ibalik nyo po ang lahat ng pera na inyo pong ninakaw. Pangatlo, yung mga nagpo-protesta sa korupsyon, huwag nyong harasin, kasuhan at takutin. Kalayaan namin yon.
Taas ang kamao ng malayang Pilipino! Malaya kami sa aming isip, puso at bibig. Huwag mo kaming pigilan dahil kalayaan namin to. Ito po ang gusto kong pakiusap at naririnig ng ating mga kasundaluhan. Ako po ay isang sundalo. Apo ako ng national hero na sundalo. One of the most decorated Philippine soldiers in the Philippines, Colonel Antonio Banta. Mahal ko ang sundalo. Pero, para hingian nyo kami ng tao, maraming marami, para talaga makita nyo at marinig nyo ang damdamin ng tao. Kalabisan na po yan. Social media time na po ngayon. Kung gusto po ninyong malaman ang tunay na damdamin ng Pilipino, mababasa nyo sa social media at media. Ang daming gustong pumunta rito na walang pera dahil sa walang iyang magnanakaw na gobyerno. Ang daming gustong pumunta rito, pero natatakot dahil tinatakot ang gobyerno. Kung gusto nyo pong malamang tunay ang damdamin ng tao, basahin nyo ang media at social media, malalaman nyo na. Paalala ko po sa inyo na ang inyong mandato ay protektahan ang tao at estado. Ito na ang tao. Basahin nyo ang gusto ng tao. Protektahan nyo ang tao. Ang hinihingi namin, manindigan kayo para sa estado. Hindi lang gobyerno. Estado at tao. Sound effect po yan. Nakakanta na ako eh. Nakakanta na ako. Mga kababayan, yan po ang aking mensahe. Sana maiparating. Hindi ho sinabi ng saligang batas at anumang batas na bago kayo kumampi, ay kailangan maraming tao. Ang sabi, protektahan niyo ang tao. Tanong ko, binabalasubas ba ang tao ng gobyerno? Pinagnanakawan ba? Ninanakaw ba ang pera at trabaho at kinabukasan ng ating anak? Sino mas malakas, gobyerno o tao? Sino ang kailangan ng proteksyon, gobyerno o tao? Saan ang galing ang kanilang kapangyarihan, sa gobyerno o sa tao? Eh nasaan kayo? Kailangan po natin magsama-sama. Anong kaya namin gawin? Tinatakot lang kaming hulihin. Ang dami na natatakot eh. Kayo, meron kayong tungkulin. Naglilingkod kayo sa bayan, pinagnanakawan din kayo. Sana po, pag-isipan niyong mabuti. Hindi ko sinasabi na may gawin kayong illegal. Ang hinihingi ko po, gawin niyo ang legal. Kampihan niyo ang tao. Kampihan niyo ang estado. At tawagin niyong mali ang mali. Kung mahal ninyo talaga ating bayan. Mga kaibigan, huli na. Manalangin po tayo. Ang laban natin ito, mabigat to. Ang kalaban mo, gobyerno, kalaban mo, presidente. Hindi natin kaya to kung tayo-tayo lang. Pero pag nanalangin tayo at kumilos ang Diyos, para silang mga gulayat na babagsak sa harap ni David. Ang Diyos po ang ating pag-asa. Sa Diyos po tayo manampalataya. Maliwanag, wala tayong illegal na ginagawa dito. Wala.
Kahit anong reliyon, kahit anong kulay, iisang Pilipino. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, tayo po lahat ay pumikit. At sa inyong puso, talagang tumawag tayo sa Diyos. Panginoong Diyos na may akda at hari ng langit at lupa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat at tunay na pinuno ng lahat ng bansa. Lumalapit po kami at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami at humihingi ng tulong para sa aming bayan. Panginoon, parusahan mo ang mga magnanakaw at abusado sa gobyerno. Alisin mo sa pwesto ang mga tao na nanggigipit at nagpapahirap sa Pilipino. Bigyan niyo kami at ang bawat isa ng proteksyon at katalinuhan at lakas ng loob at gabayan niyo po kami. Dalangin namin, O Diyos, na konsensyahin niyo ang mga namumuno at gawin nila ang tama. At sila ay magbitiw kung kinakailangan nilang magbitiw at hayaan na magkaroon ng pagkakataon ang aming bansa na magkaroon ng bagong kaayusan na magpapaunlad sa aming buhay. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. Lahat ng tao rito, wala pong masasaktan, walang magkakasakit, walang mamamatay. Ang pulis at sundalo, inyo pong ingatan, pagpalain, bigyan ng katalinuhan. Wala po kaming inaaway, kami po ay nagpoprotesta sa kamalian. Salamat sa pagkakataon at inihiling namin na ang ulan ay iyong patigilin at paramihin ang mga tao na magpupunta rito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay managsabi ng Amen at Amen. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat, ex-chairman ng PACC, of course, Grego Belica. Maraming